Hey yo mga kakalmada, magandang araw po sa lahat. Ito ngayon pag-usapan natin yung problema ng Pilipinas. Labanan ng administrasyon ni President Bongbong Marcos laban sa past administration ni Rodrigo Roa Duterte. So, I will have a short comment. Wala po akong kinikilingan dito. Sa akin lang, kung may problema si President Bongbong Marcos sa ginawa niya sa pagkahuli ng ating ex-president na si Rodrigo Roa Duterte, ay pwede po siyang kasuhan. Oo. Kasuhan po. Pakasuhan nyo kung talagang may pagkakamali sa kanyang ginawang proseso sa pagkahuli ng ating ex-president na si Rodrigo Duterte. Ngayon, sana antayin din natin kung ano yung magiging resulta ng pagka-iimbestiga dito kay ex-president Rodrigo Roa Duterte sa ICC. So kung may pagkakamali si President Bongbong Marcos, ay mag-file po ng case. Ngayon, nandito na, kinakasuhan na si ex-president Rodrigo Duterte. Kung may pagkakamali siya, makukulong siya. Pero kung tama naman yung ginagawa niya, yung mga ginawa niya nung past administration niya, wala po tayong dapat ikabahala. Oo. Hayaan po natin yung due process of law. O hayaan po natin yung batas na umiral at umusig sa mga taong may kasalanan. So, tayong mga mamamayang Pilipino, nag-away-away tungkol dito. Kung sino man yung mananalo sa kanila, hindi naman tayo mabibigyan ng importansya. Hindi naman lahat o bawat isa sa atin na nagpo-protesta na mabigyan ng mga papuri o parangal. So, tayo nag-away-away. Tayo yung pinapaaway. Tayo naaapektuhan kasi tayo nag-aaway. Tayong mga maliliit na mamamayan, tayo nagsasakitan, nagdadaan tayo ng mga dahas, o nagsasalita tayo ng hindi maganda sa isa't isa. Pero sila, after ng kung sino man yung manalo sa kanila, kung sino man yung uupo ng bagong presidente ng Pilipinas, wala pa rin. Pero dapat tayong mga mamamayan ay mag-isip na rin. We have to think and we have to be a professional. Hindi na po tayo katulad dati na hindi tayo nagbabasa, wala po tayong may nalalaman about politics. Ngayon, ang dami ng social media platform. Kung talagang mahilig kayo sa social media, magbasa-basa po kayo. Hindi lang po titingnan nyo yung isang party o isang part na nag-aaway. Titingnan nyo rin yung ano ng kabila, yung explanation nila. So, kaya nahuli si ex-president Rodrigo Roa Duterte, gawa nga ng dinaan naman sa tamang proseso. Hindi naman, titingnan natin kung dinaan talaga. Kasi hindi naman kukunin sa Pilipinas yan kung hindi nakadaan sa tamang proseso. At tama na yung pag-aaway natin. Tama na yung pagbabangayan natin, mga nasa mababang level na mamayan ng mga Pilipino. Tayo na aapektuhan. Instead na pagtuunan natin ng pansin yung problema na yan, we need to keep calm. Oo. Kalma lang. Kalmada lang tayo. Ang pag-isipan natin kung paano natin maayos ang ating sariling pamumuhay. Paano natin maayos ang sarili nating problema. Hayaan na muna natin yung batas na lumitis o magbigay ng kaso para sa mga nasa matataas na pwesto ng mamayang Pilipino. Kasi wala rin tayo dyan. Oo, pwede tayo mag-people's power. Pero, isipin din natin kung tama at kung wasto ba ang ating gagawin. Baka mamaya, balang araw, magsisisi din tayo
Gagawa tayo ng mga pabugso-bugsong hakbang. Oo, dahil gawa nga ay nagagalit tayo o nagiging, how do you call this one? I don't want to say bias. Pero dapat we need to look after ang bawat explanation ng bawat kampo. Wag lang po yung isa. Wag lang po sa isa. Titingnan din natin. At gusto ko lang ipaalam sa lahat ng mamayang Pilipino na wag na po tayong mag-away-away. Unahin po natin yung kapakanan ng ating pamilya, ating mga anak, at ang ating future. So, once again, this is Kalmada. Sana maunawaan nyo ang aking sinabi at wala po akong kinakampihan dito. Ang gusto ko lang na maging mahinahon ng lahat. Unahin muna ang pamilya. Huwag yung kapakanan ng iba. Dahil wala din silang maitutulong kapag nakaupo na sila. Salamat.